Si Gadi Eisenkot, pamunahing kalaban ni Benjamin Netanyahu, ay inilunsad ang kampanya ng kanyang partido para sa eleksyon sa Israel na ang sentrong mensahe ay pagkakaisa. Ngayon, nasa atin na ang pagkakataon. Pipikit ba tayo sa sakunang dumating? Tatanggapin ba natin ang pagkakawatak-watak at panganib ng susunod na sakuna? O maghihilom at magsisimula tayo muli? Si Eisenkot ang naging leader ng oposisyon sa Israel habang tumaas ang suporta ng partidong Yeshar sa mga survey kamakailan. Habang bumagsak ang partido ni dating punong ministro Naftali Bennett, nagiging alternatibo ngayon si Eisenkot kay kasalukuyang punong ministro Benjamin Netanyahu. Isang bansa na magpapalakas ng kanyang posisyon sa mundo at magpapalawak ng bilog ng kapayapaan sa ating paligid. Isang bansa na magiging magnet at pinagmumula ng pagmamalaki para sa mga Hudyo. Si Eisenkot, dating pinuno ng militar ng Israel, ay nawalan ng anak sa labanan noong Disyembre 2023. Si Eisenkot ay batikang politiko, ngunit mas bago sa maraming Israeli kaysa sa ibang nais pabagsakin si Netanyahu. Ang pamunuang ito ay tila hindi pamilyar sa responsibilidad at personal na halimbawa, na ang puso ay napakalamig na tumatani akuin ang responsibilidad sa kanilang mga pagkukulang. Inaasahan ang eleksyon sa huling bahagi ng Oktubre, kaya't ito ay tinuturing na mahabang kampanya ayon sa pamantayan ng mga Israeli. Kailangan harapin ni Eisenkot ang masusing pagsisiyasat ng media at mga kalaban sa politika. Dapat ding pagdesisyonan ni Eisenkot kung nais ng mga botante ay tagapagbuklod o mandirigma laban sa kanan ng Israel. Tingnan natin ang pinakabagong survey bagong eleksyon sa Israel ngayong Oktubre. Ipinapakita ng isang bagong survey na bagamat karamihan sa mga Israeli ay pabor sa isang malawak na pambansang pagkakaisang gobyerno, malalim pa rin ang mga pagkakabahabahagi kung sino ang dapat mamuno nito. Ayon sa survey na isinagawa ng Direct Polls para sa I-24 News English, 50% ng mga sumagot ay nagsabing mas gusto nilang mabuo agad ang isang malawak na pambansang pagkakaisang gobyerno pagkatapos ng eleksyon. 23% ang pabor sa makitid na koalisyon ng kanan, kasama ang ultra-orthodox, habang 27% ang nais ng makitid na koalisyon ng sentro-kaliwa na suportado ng Arab-Islamist na partidong RAM. Tungkol naman sa usapin ng mga posibleng leader, nang tanungin ang mga taga-suporta ng oposisyon kung tatanggapin ba nila si Benjamin Netanyahu bilang pinuno ng isang malawak na pambansang pagkakaisang gobyerno, 83% ang nagsabing hindi, habang 14% lang ang nagsabing tatanggapin nila siya. Dahil mas mahalaga ang pagbubuo ng isang malawak na gobyerno kaysa sa kahit sinong individual na leader. 3% ang hindi sigurado. At nang tanungin naman ang mga taga-suporta ng koalisyon kung tatanggapin ba nila si Gadi Eisenkot bilang pinuno ng isang gobyerno ng pagkakaisa, 70% ang tumutol sa ideya, habang 22% ang nagsabing susuportahan nila ito para sa kapakaanan ng pambansang pagkakaisa. 8% ang nagsabing hindi nila alam. Alamin natin kung sino ang may alam. Kasama pa rin sa studio ang International Affairs Analyst na si Dan Perry at ang Senior Correspondent na si Owen Altman. Ito ang unang halalan sa Israel mula Oktubre 7, Owen. Ano masasabi mo sa survey na ito at ano ang natutunan mo? Pero Benita, baka mahirapan tayong bumuo ng gobyerno pagkatapos ng halalan kung mangyari ulit ang sitwasyon noong 2019 at 2020. Naalala natin ang mga taong iyon. Malinaw pa sa atin ang alaala nyon. Halalan pagkatapos ng halalan dahil hindi natutugma ang bilang para makaupo at makapagpatatag ng gobyerno na kahit papaano ay hindi magkakaroon ng 61 boto laban dito sa Israeli parlamento. At yan ang pinagmulan dito. Posible pa rin ang right-wing koalisyon ni punong ministro Netanyahu, ang center-left, at maging ang medyo right-wing na koalisyon laban sa kanya. Nawala sa dalawang panig ang natural na makakakuha ng bilang na 51 o 61 sa halip. At dahil dito, kailangan mong tingnan ang ibang mga opsyon. Maaring isang pambansang pagkakaisang gobyerno na tulad ng inilarawan sa survey na yon, o isang gobyerno na nakasalalay sa suporta sa kaso ng center-left, nakasalalay sa suporta sa isang paraan, o iba pa mula sa ilan o lahat ng mga Arabong partido. Si Gadi Eisenkot na nakita natin sa ulat ay nagsabi ngayong umaga sa panayam. Inulit niya kaninang umaga na siya, di gaya ng ilan sa kampo niya, ay bukas sa gobyernong mabubuo sa pag-abstain ng mga Arabong miyembro ng Knesset. Ibig sabihin, hindi sila boboto pabor sa gobyerno. Mag-abstain sila pero tingin pa rin ng kanan na diskwalipikado ito dahil ayaw nilang umasa ang gobyerno sa suporta ng Arabong partido ayon sa kanilang argumento matapos ang Oktubre 7. Mahirap pumuo ng gobyerno ngayon dahil sa matematika ng eleksyon sa Israel.
Pero may 4 na buwan pa ng kampanya, kaya marami pang pwedeng mangyari. Dan Perry, ano ang iyong opinion tungkol dyan at ano ang mayaambag ni Gadi Eisenkot sa ngayon? Si Gadi Eisenkot ay isang napaka-kaakit-akit na tao. Dati siyang pinuno ng militar. Madalas gusto ito ng mga Israeli pero pagpasok sa politika, nakakalimutan na ang magagandang nagawa. Pero siya ay napapakita ng isang bagay na kabaligtaran kay Netanyahu. Ipinapakita niya ang pagiging maingat, malalim na kabutihang asal at isang uri ng disiplina. Di siya kasing tapang magsalita gaya ni Netanyahu. Bagay na nakatulong kay Netanyahu sa karera niya. Ngayon, natatakot ako ng husay ni Netanyahu sa pagsasalita ay mas para sa panlilinlang at pakana. Maaring gusto na ng mga Israeli ng mas simple at tapat na leader. Nawalan din ng anak si Eisenkot sa digmaan at kilala siya sa hindi pagpapadala ng emosyon sa kanyang posisyon noong siya ay nasa gabinete sa mga unang buwan pagkatapos ng Oktubre 7. Lumitaw siyang pangunahing kandidato sa kaliwa at tumangging sumali sa laro ni Netanyahu ng pagdiskwalipika sa mga partidong Arabo. Maring talagang kailanganin ang diskwalipikasyong ito, kailangan kong sabihin. Mula nang pumasok ang Israel sa isang sistemang may 2 partido, o sa madaling salita, 2 kampo, ito ay ang kanan, mga relihiyoso, Haredim, at Likud, laban sa sentro-kaliwa at mga Arabo. Lagi ng ganon yun. Sa lahat ng survey, makikita ang 2 blok. Kung ikukumpara, napakatuso ni Netanyahu. Bago pa ang Oktubre, 7 ginawang hindi lehitimo ang mga partidong Arabo dahil hindi sila Zionista. Pero alam mo, hindi rin Zionista ang mga Haredim. At ginawa rin ng mga Haredim ang parehong bagay. Kaya sasabihin ko sa iyo, ang totoong survey ay dito dapat tumingin. At ang I-24 na survey ay sa 2 blok. Ang 2 blok, mula nang simula ni Netanyahu ang kanyang layunin na gawing nahalal na autokrasya ang Israel, ay karaniwang may 70 upuan ang oposisyon at 50 ang koalisyon sa halos lahat ng survey. Ang 20 upuan na yan, 18% na agwat, ay hindi pa nangyari sa kasaysayan mula pa noong 1977. Kahanga-hanga. Kaya sa tingin ko, haharap si Netanyahu sa posibilidad na malamang ay hindi siya makakakuha ng mayorya. Susubukan niyang gawing hindi lehitimo ang ideya na ang sentro-kaliwang oposisyon ay umaasa sa mga partidong Arabo. Kailangan ko ipaalala sa lahat na nanonood. Walang kumukwestiyon na mahirap maging isa sa 72 eleksyon. Iyon ay may 61 na upuan. Kasama sa 61 na upuan, giyon ang mga partidong Arabo. Pinalaki niya ang gobyerno sa pagsama ng Shas at ilang boyables. Ngunit, nagpanalo sa kanya ay ang 61 upuan kabilang ang partidong Arabo. Sa tingin ko, kung tama ang mga survey at walang magbabago, makakakuha si Eisenkot ng 70. Ngayon, sinabi ni Natalie Bennett, dating punong ministro, na ang ulo ng pugita, ang rehimen sa Tehran, ay nananatili na tumutukoy sa mga kakulangan sa seguridad nitong mga buwan. Gaano kalaking issue ang seguridad sa pagboto? Gusto kong marinig ang sagot ninyong dalawa. Dan, ikaw muna. Malaking issue ito. Ngayon, konektado na ang seguridad sa galit sa mga Haredim. Dahil ayaw nilang pag-isipan kahit ang sapilitan serbisyo militar sa hukbo. Kaya nahahalo na rin ang Haredi sa usapin ng seguridad. Pero siyempre, napakalaki ng isyong ito. Kaya na, sa totoo lang, hindi mo maririnig si Eisenkot na magsalita tungkol sa pag-atras bukas mula sa West Bank. Alang ng mga Israeli na may panganib doon at maaring maulit ang insidente noong Oktubre 7, pero ngayon mula sa West Bank. Sa palagay ko, ang sentro-kaliwa ay magiging sobrang maingat dito. Sa pagbibigay ng mga pahayag na nagpapahiwatig na magiging malambot sila sa mga kaaway ng Israel. At sa katunayan, sa isang issue tulad ng bigmaan sa Iran, halimbawa, kung saan ang ating kasamahan na si Jonathan Regev ay nagsalita kanina tungkol sa kung handa na ba ang mga Israeli para sa ikatlong yugto. Sa tingin ko, handa na sila. Makikita mo ang oposisyon kahit nasa oposisyon o gobyerno na sila. Tumatangkilik ng mas aktibong hakbang laban sa Iran. Dahil sa seryosong isyu ng seguridad, gaya ng kailangan tapusin ng Iran ang suporta sa mga proxy at nuclear program, halos nagkakaisa ang Israel. Kaya nga, at delikado na ilagay ito sa archive, Benita, hindi ako naniniwala na ang mga issue ng seguridad ang maliing sentral na usapin, sentral na hanay ng mga issue sa eleksyong ito. Nasabi mo na yan dati, sabihin mo sa amin kung bakit. Sa palagay ko, gaya ng sabi ni Dan, hindi ito magpapakita ng pagkakaiba ng dalawang kampo. Sa politika ng Israel itong mga nakaraan, ang mga isyong nagpapakilo sa tao, maging sa parlamento, kapehan tuwing Biyernes ng umaga o kalsada ng Tel Aviv tuwing Sabado ng gabi, ay hindi ukol sa seguridad, kundi sa kultura.
Tanong pong pinapatakbo ba ang Israel ng isang elite na di halal na naging institusyon at pribilehiyong pamana ng dating kaliwang kampo? Sa kabilang banda, sinasabi ng kabilang kampo na sinisira ng kanan ng Israel ang demokrasya sa pamamagitan ng pagwasak sa civil service at mga institusyon para maagaw ang kontrol sa mga ito. Iyan ang mga isyang nagpapakilos sa publiko at makikita sa iba't ibang anyo, tulad ng issue ng Oktubre 7 kung saan tinatalakay kung aling komisyon ang dapat mag-imbestiga sa panlabas na antas. Isa itong issue ng seguridad. Sa labas, parang tungkol ito sa Oktubre 7. Pero Benita, hindi ito ang issue. Oktubre 6 ang mahalaga. Tungkol ito sa kung sinong elite ang mamumuno. Paano? Balikan natin ang 2023. Sa isang paraan o iba pa, yun ang magiging sentrong issue ng eleksyon na may malaking asteresko. Ang issue ng pagpapaserbisyo sa militar sa mga ultra-orthodox na estudyante ng yeshiva. Na maglalagay, hayaan mong palawakin ko ang puntong yan. Itong usaping kultural kung ang namumuno ba ay ang mga elite o kung ito ay isang autokrasya sa kabilang banda o diktadura ng nakararami o ng minorya, yan ang usapin. Duda ako, nagagawing sentro ni Netanyahu ito kasi ayon sa mga survey, hindi tinangkilik ang pagsubok niyang gawing parang kay Putin ng bansa gamit ang argumento laban sa mga elite. Dito rin nagsimula bumaba ang ratings niya, pero magiging bahagi pa rin ito. Tungkol din ito sa Haredim dahil kay Netanyahu. Si Tanya na yon ay malapit na sa mga Haredim. Dahilan kaya siya ay naglalabas ng mga nakakagulat na panukalang batas. Parang checkmate ng Haredim ito. Na ipapasa nila ang di popular na batas pero hindi yung nakakasama sa panahon. Mukhamang pampulitikang pagpapakamatay para sa oposisyon. Parang biyaya ito mula sa langit na magagamit nilang sabihin sa mga taga-Israel. Tingnan ninyo, gusto nilang ituring na pantay ang estudyanteng yeshiva na ayaw magmilitar sa mga piloto, kumander ng tangke at reservist. At mga reservist na 4 na raang araw ng malayo sa pamilya. Pero siya na pala, isa pang issue na lalabas ay ang kakayahan. Ipinapakita ng tugon ng gobyerno noong Oktubre, 7 ang epekto ng padrinohan at korupsyon sa Israel sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Walang gumana. Sa pagdaan ng digmaan, gumana ang militar pero pumalpak ang estratehiya, napansin ng mga Israeli. Ito ay issue ng digmaan sa kultura at dito papasok ang punto ko. Tama ka. Ikapito ng Oktubre yon pero issue pa rin ito sa kultura. At iyan ang dahilan kung bakit sa mas malalim na antas, hindi lang ito issue ng ikapito ng Oktubre 1. Itong issue ng ikapito ng Oktubre. Ang sigurado, magiging matindi ang labanan sa eleksyon. Sobrang toxic. At may totoong takot sa malaking bahagi ng publiko ng Israel na magkakaroon ng pandaraya mula sa gobyerno. Nagbababala ako sa lahat na asahan, kahit man lang ang mga paratang na yan, kung hindi man ang mismong pandaraya. Tiyak na magiging kapanapanabik ang mga susunod na buwan. Walang duda na magpapatuloy pa ang usapang ito. Dan Perry, Owen Altman, salamat sa pagpunta sa studio. Maraming salamat.